Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pinsan ni Kuya Roy na tawagin na lamang natin sa pangalang Ben. Taong 1978, walang saktong lugar. Samar. Itong mga panahong ito, nasa edad 18 si Ben. Siya ang pinakalider ng grupo ng mga kabataan na nakatira sa barangay nila. Kaya naman kahit saan siya magpunta at kahit anong utos na dito, ay sinusunod lang yan ng mga bataan niya. Yun kasi ang tawag niya sa mga kasama niya, bataan. Tumigil na sa pag-aaral si Ben noong mga panahong ito. Bukod kasi sa walang pangtustos ang mga magulang niya sa pag-aaral niya, kailangan na din ng katulong ang tatay niya sa mga hanap buhay nito ng pagsasaka, pangunguha ng tuba at pangingisda sa ilog. Yan ang mga trabahong ginawa ng tatay niya para matustusan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. At sa tatlong trabaho ng tatay niya, ang piniling pagtuunan ng pansin ni Ben ay yung pangingisda sa ilog. Yan kasi ang pinakamahirap sa lahat ng ginagawa ng tatay niya. Gustong-gusto naman ito ni Ben kasi bukod sa nakakaligo na siya sa ilog, pwede siyang maghapong tumambay doon kasama ng mga barkada niya. Ang importante lang naman, makahuli siya kahit 1 kilong isda lang. Pwede kasing pangbinta yon at pwede nilang ulamin, pero mas mainam kung higit 1 kilo ang mauwi niya sa loob ng 2 buwan o 3 buwan na yon. At yun lang ang ginagawa ni Ben. Naisipan niya na bakit hindi niya subukang lumayo sa pwesto na paulit-ulit lang niyang kinukuhaan ng isda. Gawa ng sa araw-araw niyang pananatili doon, pakunti na ng pakunti yung nakukuha niyang isda. May mga araw naman na marami, pero mas lamang yung araw na halos wala na. May makukuha man siya, maliliit pa, hindi mapapakinabangan. Kaya pinapakawalan lang niya ulit sa ilog ang mga isda. Bago lumayo sa pwesto nila, kinausap niya na muna ang mga bata niya. Ang sabi niya sa mga ito, samahan siya sa parte ng ilog na kung tawagin nila noon sa lugar ay suba. Sabi-sabi noon sa kanila na swerte ang parteng iyon ng ilog dahil sa malakas na agos dito. May mga ilang tao din sa lugar nila na nagkukwento tungkol sa suba, na nakahuli sila rito ng napakaraming mga isda. Iba't ibang klase, malalaki, tapos lahat pwedeng kainin. Ang kaso lang, mula nung sunod-sunod na may taong nawawala sa baha, wala nang matapang na pumunta dito. Dahil may mga usap-usapan sa kanilang lugar na may nagbabantay doon na mga engkanto. Pero kapag matatanda sa lugar nila ang tinatanong tungkol sa suba, ang palaging nagiging sagot ng mga ito sa kanila, pinamumugara ng lugar na yon ng mga aswang na kung tawagin sa kanila noon, ungo. Pero ayon kay Ben, ang ungo ay isang aswang na walang mga kamay, pero meron itong mahabang hita, malalaking pakpak, at meron itong napakalaking bunganga na halos masakop na ang buong mukha nito. Maliliit ang mga mata ng mga nilalang na ito. Hindi sila nakakita kapag maliwanag, kaya ligtas pumunta sa suba kapag umaga hanggang hapon. Ngunit yun ang akala nila ng magtotropa.
Nung sinasabi na niya sa mga bata niya na pupunta sila sa Suba, may mga hindi talaga sumama sa kanya kasi nga takot sila sa lugar na yon. Yung ibang sumama sa kanya, napilitan lang. Nasa 7 silang pumunta noon at matapos ang araw na yon, ang sabi niya sa mga kasama niya, bukas na bukas, pupunta sila sa Suba. Maaga pa lang, dapat nandoon na sila para hindi sila aabutin ng maghapon. At sumang-ayon naman yung 2 sa kanya na taga-kabilang barangay. Kinaumagahan, pagkakita-kita nila sa ilog, naglalakad na sila papunta sa kabilang Suba. Malayo nun sa lugar nila. Halos inabot sila ng 1 oras sa paglalakad. At ganon kahaba yung ilog na yon. Partida, wala pa sila sa dulo nito. Kaya di naman sila inabot ng ganon katagal kasi marami silang dinaraan ng maputik at mabatong lugar. Pero nung nakarating na sila sa Suba, sulit na sulit naman. Dahil napakaganda ng lugar. Hindi nila inaasahan na ganon yung bubungad sa kanila kasi. Di ba yung kwento sa kanila? Parang nakakatakot yung lugar. Pero ang nakita nila, napakaganda. Ang kinakagandahan pa doon, may malakas na agos ng ilog sa dulo. Walang pagdadalawang isip, pumwesto sila sa parte na iyon at inilatag ang lambat nila. At sinisimula na nila ang kanilang pangingisda. Habang nakalatag yung lambat nila, lumangoy sila sa ilog at tuwang-tuwa silang 3. Dahil napakalalim ng ilog. Sinagad nila yung pagsisid nila at ilang minuto pa lang ang lumipas. Naisipan ni Ben na galawin yung lambat niya. Inaangat niya yun pero ang bigat. Iniisip niya, baka naipitan lang ng bato o kung anuman. Pinuwersa niya yun ng hatakin at sumisid siya para tingnan yung ilalim. Hindi pa man din siya nakangalahati sa pagsisid. Gulat na gulat siya sa kanyang mga nakita. Dahil yung lambat niya, punong-puno pala ng mga isda. Kaya pala ang bigat nun. Umahon kaagad siya para sabihin yon sa mga kasama niya. Maging ang mga ito, nagulat kaya ang ending. Tiba-tiba sila nung araw na yon. Hinatian ni Ben yung mga bataan niya kasi ang daming huli niya. Hirap na silang buhatin pabalik yung mga isda. Sa tansya ni Ben, mga nasa 8 kilo o 10 yon. Kaya talagang panalo tapos wala pa sila ng 1 oras doon. Pagbalik nila Ben sa kanilang lugar, binida niya kaagad sa ibang bata yung mga nangyari sa kanila sa Suba. Nagkaroon tuloy ng interes yung ibang bataan niya na sumama na sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang pangingisda doon ng 4 na araw. Hanggang sa sumapit ang 5 araw. At itong araw na ito, ang sinusumpang araw ni Ben sa tanang buhay niya. Kasalukuyan silang nasa Suba ng mga araw na yon. Tansya niya, mga 8:00 pa lang yun ng umaga. Kompleto sila ng mga bata niya at ganun pa rin yung setup. 1 oras ang lumipas. Pagbalik ni Ben sa lambat nila, nakapagtatakang wala itong laman na kahit 1 isda. Ang sabi niya sa mga bata niya, baka mamaya meron na yon.
Maglalakad-lakad lang muna sila at maghanap ng puno ng santol na mga bunga. Panahon kasi ng santol nun na pwede nilang kainin. Habang naglalakad sila papasok sa isang masukal na gubat, may nakita silang matanda na nagbubungkal ng lupa. Tinawag nila yon. Ang sabi ni Ben, "Nung, magandang araw ho." Dahil sa sinabi niya, nagulat din yung matanda. Tapos napatingin sa kanila. Ayon kay Ben, hindi normal ang itsura ng matandang ito. Tuyot na tuyot ang balat, walang ilong, at napakapangit. At nakasuot ito ng kakaibang kulay ng sombrero. Lahat silang magtotropa. Nagulat din sa naging reaksyon ng matanda. Kasi napaupo iyon sa lupa, tapos tumitigil sa kanyang ginagawa. Nakatitig lang yun sa kanila na may halong takot sa mukha. At tanong ni Ben dito, "Manong, pasensya na ho kayo ah. May mga puno ho ba ng santol malapit rito?" Tanong niya. Sumagot yung matanda na mayroong kakaibang buses. Matinis ang buses nito na parang duwende. Nagkatinginan sila ng magtotropa kasi hindi bagay yung mukha ng matanda sa buses nito. Hindi lang nila pinapahalata. Natatakot na din sila at nagpapasalamat na lang sila dito. At iniwan nila ang matanda. Pero inawat sila nung matandang yon. At nagsalita ito nung, "Mag-ingat kayo kapag may maririnig kayong lumilipad sa itaas ninyo. Tapos hindi nyo nakikita. Sumilong kayo sa mga sanga ng puno." Gulat na gulat sila sa narinig nilang boses ng matanda. Ibang-iba ang boses nito na ikukumpara sa boses niya kanina. Paglingon nila kung nasaan yung matanda, wala na yun doon. At yung binungkal niyang lupa, bumalik sa dati at wala na yung butas. Lahat sila nakaramdam ng matinding kilabot. Ang sabi ng isa niyang kasama, engkanto yata yung matanda na yon. Pabang sa part 2 dahil ito ang katapusan niya. Maraming salamat.